Hello mga ka-makers, ito yung mga ginagawa nating sabon. Ito yung honey lemon soap. Testingin natin yung pH level nito. Ito naman yung moringa soap. At yung huli, yung alugbati bath soap. Ayan. Testingin natin, titingnan natin yung pH level nito. Kung maganda ba ito, kung maganda ba sa balat, hindi ba ito nakakangate o nakakasira ng balat. So ngayon, maglalagay tayo ng konting tubig at ito yung ating pH level tester. Ito yung ating kukuha tayo nito. Nandito yung mga number kung alin dyan, kung anong number, anong pH number o pH level ng ating sabon. Ang tamang pH level ng sabon ay between 8 to 10. Ayan, kapag 8 hanggang 10, okay yan. Yan, hard sa balat, alkaline soap yan. Kaya titignan natin ngayon. Unahin natin tong alugbati soap kasi ito yung latest at kita nyo konti na lang kasi lagi namin ginagamit. Nagagandahan kami dito sa sabon na to. Pabulain natin, tapos testing natin. Lagyan natin ng pH strip yung bula nito kung okay ba. So ayan, pabubulain lang mabuti, and then pagkatapos nito i-dip natin sa bubbles yung strip natin. Yan na, iba na po yung kulay niya. So itabi muna natin ito. Mamaya na lang natin sabay-sabay titingnan, i-check sa ating pH level kung okay. Kasi basa yung kamay ko, makontaminate yung ibang strip natin. Yan, hugasan ko muna yung kamay ko, magpalit na ako ng tanggalin ko na to at yung isa naman iti-test natin. Next ay itong honey lemon. Ito naman yung pabubulain natin, and then i-test natin ang pH level nito. Ayan, tingnan natin kung okay ba yung mga ginagawa kong sabon. Actually, yung iba talaga, yung iba kong mga gawa, kahit hindi ko pinapakita sa video, ay talagang tinetest ko sila para sigurado ako. At so far naman, wala namang naging sobrang taas na alkaline o sobrang taas na pH level. Okay naman sila lahat. Ayan. Syempre dahil kami ang unang gumagamit nito eh. And lastly, itong ating moringa soap. Yan, pabubulain natin din. And then, titignan natin, i-dip natin ang ating pH strip. Kung okay ba talaga ito. Yan, mga ka-homemakers, tingnan natin. Yan. So, ayan. Kompleto na sila. Na-test na natin lahat. At maghugas muna akong kamay. Tutuyuin ko muna ito. Ligpitin ko muna itong mga kalat. At titignan natin ang result ng ating test ngayon. So, okay na. Titignan na natin ang resulta. Yan, ilalapit ko. And then, tignan natin. So, ito na yung ating basihan. Yan po, unahin natin ang ating pinakapaboritong sabon, ang ating alugbati soap. Yan. So, kung nakita ninyo,
pH level niya ay 8. Sakto lang. Yan, ito naman kasunod, itong honey lemon. Ayan, ganun pa rin. Kung makita ninyo, 8 pa rin. pH 8 pa rin. And then, yung isa naman, ang moringa, ganun pa rin. 8, pH 8. Ayan, hindi po siya 9, hindi po siya 7. Nasa 8 po siya. Ayan, so, very good ang ating gawang sabon. At mga ka-homemakers, papakita ko sa inyo yung ating chart na ating pinagayahan na search ko sa Google kung anong epekto kapag matataas yung mga level niya. Ayan, ayon sa ating chart na nakikita, yung pH 12, pH 11, hindi magaganda, matatapang sila at masyadong nakakalinis at masyadong mabula, nakakatuyot ng balat at nakakabakbak. And then, yung pH 10, okay naman siya sa balat, kaya lang, ano pa rin, nakakatuyo pa rin siya ng skin. Kasi nga, sobrang bula at sobrang cleansing power. pH 9 and 8 ay parehong magaganda sa balat dahil hindi siya sobrang mabula, hindi naman walang bula. Tama lang at ito ay moisturizing effect sa balat. Yan, ganyan yung ating sabon nasa pH 8. Pero kapag 7 na, wala na tong cleansing power, hindi na to nakakalinis at hindi rin ito mabula. Hindi mo na matatawag na sabon yan kapag ganyan na hindi mapula at hindi nakakalinis. Salamat sa iyong panonood mga ka-homemakers. Sana may natutunan kayo sa ating vlog for today. See you next time. Bye-bye.